Alam nyo ba mga idol na hindi pala ganito ang tamang pagbalat ng saging, na kung saan nga ay ginagamitan pa natin ito ng kutsilyo na nagpapatagal lalo sa ating trabaho. At kung magkakamali nga tayo ay siguradong mahihiwa ang ating mga kamay, dahil ang tamang pagbalat pala ng saging mga idol ay hahawakan lamang natin ng itaas na parte nito at dahan-dahan lamang nating ibaba ang mga balat ng saging. Sa paraan nga na ito mga idol ay hindi na tayo gagamit ng kutsilyo at may enjoy na natin ng ligtas ang ating pagkain. Kaya follow for more tutorial mga idol. Sinundo ko nga pala sa school yung kapatid ko guys, suot yung face mask na binili ko. What's up mga kamitlog? Habang naglalakad nga ako guys ay meron ako napansin na plastic, kaya agad ko itong nilapitan. Grabe guys, pagtingin ko parcel pala. Baka may galit sa amin yung delivery boy, kaya tinapon na lang niya sa labas yung order namin. Anyway guys, habang ang binubuksan ko mga guys, yung parcel na napulot ko, ay napag-isip-isip ko kung meron ba akong in-order. Hanggang naalala ko nga guys, meron pala akong in-order sa Shopee, full face mask pang motor. Grabe guys, pagbukas ko pa nga lang ay nakita ko nga na sobrang ganda pala ng face mask na binili ko. Order nga pala ako ng ganto guys para hindi mainitan yung mukha ko pag nakamotor ako. At sa oras nga na ito mga guys ay sinukat ko na kung bagay ba sa akin yung face mask na binili ko. Grabe guys, unang lingon pa lang ay talaga nga namang kikiligin yung mga makakasalubong mo. Wow, sana all. Bali guys, napanood ko nga para sa TikTok guys na mas maganda daw guys kapag meron kang suot na jacket para daw hindi mahalata na naka face mask ka lang. Kaya nga kumuha agad ako ng jacket mga guys at tinry to agad. Grabe guys, kung gusto nyo palang pumogi ay dapat bumili kayo ng face mask na ito. Just kidding. O ano yan? Kabayo. Mali! Manok yan eh! O sige, ano naman yan? E di bibe. Mali! Taas yan no! Ano yan, ano yan? Ibon. Aso yan! Sige, ano yan, ano yan? Ostrich. Ostrich! Oh, Ostrich pa! Ostrich! Unggoy yan! Yan, ano yan? Yan? Oh. Alaska! Alaska? Alaska yan, tingnan mo yung mukha! Diba? Malaska! O yan, ano yan? Jollibee! Jollibee. Jollibee oh! O sige. Nyalimi. Ayan, ano yan? Lucky me! Lucky me! Sigurado ka? Lucky me! Noodles! Lucky me! Lugi me. Lucky! Yan, ano yan? Chocolate na yan? Oo. Sneakers! Sneakers! Sneakers. Sneakers! Snatchers. Bye-bye! Walang iyak! Ngayong araw nga ay hahatid na namin ng aming tatay sa airport. Kaya madaling araw pa lang ay inayos na ni Papa ang kanyang mga dadalhin pabalik ng abroad. Ang paghahatid sa airport ay isa sa pinakaayaw namin. Dahil dito namin huling mayayakap at makakasama ang aming tatay. Dahil lilipas nga na naman ang ilang araw, ilang linggo, ilang buwan, at ilang taon bago ulit namin makasama ang aming papa. Habang palapit kami ng palapit sa airport, ay palungkot naman ng palungkot ang aming nararamdaman. Nakakalungkot lang isipin na parang kailan lang ay sinupresa namin ng aking kapatid sa pag-uwi ng aming papa. Sa maikling panahon, naging masaya kami dahil nakasama namin at nakabanding namin ang aming tatay. Napakabilis talaga ng panahon kapag tayo ay masaya. Pero kahit malungkot, naiintindihan namin na ginagawa ito ng aming papa para sa kinabukasan namin. At makalipas nga ang ilang oras na pagbiyahe, ay narating na rin namin ang lugar
na pinakaayaw namin. Ang sabi ng iba, swerte daw kami. Swerte kami dahil naka-abroad ang aming papa. Oo, siguro. Pero wala na sigurong hihigit sa swerte kapag kumpleto ang pamilya. So yun guys, nandito na tayo sa airport. Grabe ang bilis. Parang kailan lang nagsundo tayo. Ngayon, bilis talaga ng panahon. Sa oras nga na ito ay nilagay na ni Papa ang kanyang bagahe sa security at hinihintay na lang namin at sinusulit ang bawat minuto na kasama namin siya. Dahil maghihintay na naman kami ng 2 taon bago ulit namin siya makasama. At sa oras nga na ito ay papasok na si Papa sa eroplano. Si Mami daw, si Mami. Kusina ka kanu. Kusina ka kanu. Bye-bye. Walang iyak. Walang iyak. Lagi. Bye. Ang laging sinasabi nila Papa at Mama sa amin ay kailangan naming maging matatag sa bawat pagsubok at paghihirap na kinakaharap ng aming buhay. Dahil sa huli, kaming 2 magkapatid lang ang magtutulungan at balang araw, magsasakripisyo rin kami para sa kinabukasan ng aming magiging pamilya. Uy, tol! Uy. Pero mo ng helmet. May rides kami. Sige. Thank you Oo. Helmet pa ba to, tol? Imbornal na to Sobrang baho. Alam mo, tol, dapat gumagamit ka nito. Helmet Disinfecting Foam by Kobe. Alam mo, tol, ganito lang kadaling gamitin yan, no? Buksan mo lang. Alog-alog mo. Tapos, spray mo lang, tol. Kita mo yan, tol? Hindi mo na kailangan labhan yung helmet mo. Hindi katulad ng iba, tatanggalin pa nila yung foam, tapos lumuluwag yung foam. Ito, spray lang. Hintay ka lang ng 5 minutes, tol. So ayan, tol, after 5 minutes, yung gagawin natin yan, pupunasan lang natin. Tapos ready to use na. Akin na yung damit mo. Ba't damit ko? Akin na, huwag ka na magsalita. Punasan lang natin. O yan, tol. Pagkapunas natin, tignan mo. Mali. Pagkapunas natin, tignan mo, no? Ay, ang bango! Kung gusto nyo ng helmet cleaner, tol, Kobe. Ang mura-mura lang na ito, tol. Check the yellow basket. Ano ang pinagkaiba ng taong nahulog sa 13th floor at saka yung taong nahulog sa 2nd floor? Siyempre sa 13th floor, patay. Sa 2nd floor, pilay. Mali. Paano mali? O sige, paano? Yung taong nahulog sa 13th floor. Bug! Sabi nga ba ano na? Sige, 2nd floor. 2nd floor. O sige, paano? Ito yung 2nd floor. 2nd floor. Ano yan? Bug! O sige, ito. Ito, may tanong ako sa'yo. Paano naman pag yung tao nahulog sa 100 floor? 100 floor? Oo. Ang taas nyo na. O paano nga pag nahulog sa 100 floor? Sige, tanong Aba, kita. hindi ko alam. O sige, paano? Ganito yan ha. 100 floor. Oh. Taas yan ha. Nahulog. Oh. Ah!